Sir, nakabili na ako ng gin bilog dyan sa tindahan sa may tabi. Buti na lang talaga malapit lang kasi ang hirap maglakad sa buhangin. Lumulubog ako. Natigilan sa pagkikwento si Thorn kay Denver nang makita ako nito. May mga dala itong mga tsitsirya at ilang bote ng gin at mga powdered juice na nasa sachet. Ma'am Samantha? Nandito ka rin po pala sa Batangas? Gulat na tanong nito sa akin, kaya naman ngumiti na lang ako rito. Hindi ko nga rin ine-expect na nandito kayo eh. Probinsya kasi ng pamilya namin to. Kayo rin pala? Hindi naman po probinsya, ma'am. Nasaktuhan lang po na may mansyon dito sila sir sa Abedra, kaya dito muna kami maglalagay hanggang next year. Magalang na sagot nito sa akin. At nagsasalit-salitan ng tingin nito sa amin dalawa ni Denver, kaya naman kaagad akong nakaramdam ng pagkailang. Sige na, mauuna na rin ako. Nagmamadaling paalam ko sa kanilang dalawa dahil hindi ko na alam ang sasabihin ko kila Thorn at Denver. See you around, I guess. Paalam sa akin ni Denver kaya naman tumango na lang ako rito at nagsimula na maglakad palabas ng gate. Hindi na ako lumingon pa sa kanila dahil sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi na ako mapakali pa na makaalis doon. Pumasok agad ako sa bahay nila Tita Wilma pagkarating ko pa lamang dahil nagiinit ang buong mukha ko dahil sa hiya at pagkailang. Oh, bakit ka naman nagmamadaling umakyat dyan? Nakakita ka bang syokoy sa dagat? Natatawang tanong sa akin ni Aristophanes habang hinaharangan nitong hagdanan para hindi ako makaakyat sa taas. Pinalo ko naman ito sa kanyang braso para gumilid na siya pero hindi talaga ako nito hinayaang makaakyat. Ano ba istong? Padaan muna! Nairit ang turan ko sa kanya dahil alam kong namumula pa rin ang buong mukha ko dahil sa nangyari kanina. Hala ka! Bakit ka naman namumula, Yanang? Don't tell me, poging syokoy ang nakita mo sa dagat. Nanunuksong tanong nito sa akin, kaya naman iritado akong tumalikod sa kanya at umupo na lang sa sopa sa may sala. Pero sinundan pa rin ako nito. Alam mo mapang-inis ka talaga kahit kailan, no? Eh bakit ka nga kasi namumula? Sasagutin mo lang din naman eh, pinatatagal mo pa. Namimiloso pong sagot ni Aristophanes sa akin, kaya naman napatingin na lang ako sa salamin kung namumula pa ba ang mukha ko. Pero hindi na ito gaanong kapula, hindi katulad kanina. First of all, wala akong nakitang syokoy sa beach dahil hindi naman kita nakakasalubong dun kanina. Ngayon nakakita na ako ng isa, katabi ko pa nga eh. Nagsasalita pa. Sarcastic na sagot ko kay Aristophanes at napangiwi naman ito sa sinabi ko. Bakit ka ba humahangos ha? Nakita mo na naman siguro yung lalaki kagabi sa beach ano? Mapanukso nitong tanong sa akin habang tinutusok nitong tagiliran ko. Kaya pinalo kong mga daliri nito para sawayin ito sa ginagawa niya. Ano ba? Sinabing malakas nga ang kiliti ko riyan eh. Ano nga? Nakita mo na naman ba? Oo, nakausap ko pa nga eh. Mahinang turan ko sa kanya at hindi ko alam pero bigla na lang akong tinulak nito. At hindi na ito mapakalipas sa kinauupuan niya. Ano ka ba, Istong? Parang tanga naman eh. Naasinan ka na naman ba? Hindi. Naalala ko lang kasi kung paano tumitig sa'yo yung lalaking yun kagabi. Gagi naman ito. Talaga namang nauna ka pang kiligin sa akin ha. So kikiligin ka rin pala talaga. Naunahan lang kita? Natatawang tanong nito sa akin kaya naman hinampas ko sa mukha nitong isang unan sa may sofa. Ano munang chika sa inyong dalawa ha? Bakit mo siya sinadya rito sa Batangas? Basta talaga pogi, sinasadya na eh. Sinundan ko nga siya rito. Hala ka, ate ko naman. Wala akong pinsan na delusional ha. Mamaya stalker ka na dyan tapos nagke-create ka na ng mga scenes nyo together nung lalaking yun. Dyan sa brain mo. Paalala sa akin ni Aristophanes at dinuro pa nitong sentido ko. Kaya naman pinalo ko na naman ang daliri nito. Sira ulo, anong delusional ako? Ikaw nga halimaw ka gumawa ng kwento na umamin na sa'yo si Isa na may gusto siya sa'yo kahit hindi naman talaga niya inaamin pa sa'yo na may gusto siya sa'yo. Uwe, kailangan ng uungkat talaga ng past? Pati ba naman yun naalala mo pa? Ikaw naman kasi talagang ilusyonado sa ating dalawa. Huwag mo akong itulad sa'yo, oy. Anong ilusyonado ko? 3 na nga anak namin ni Isa ngayon eh. Nalaman ko lang ng mas maaga bago niya paaminin sa akin na gusto niya ako, no? Foretelling ang tawag dun. Pagpapaliwanag niya to sa ginawa niya dati ng mga bata pa kami. Kaya naman umiling na lang ako habang natatawa sa kanya. Bakit mo nga sinundan dito sa Batangas, Aber? Ex-fiancé ko yung lalaking yun kagabi. Ano? Fiancé? Ex? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Aristophanes kaya naman tinakpan ko ang bibig nito. Dahil baka marinig pa nila Tita Wilma at dumami pang papaliwanagan ko ng mga nangyari sa akin. Oo, ex-fiancé ko nga yun. Ang kulit. Ulit-ulit tayo rito.
Ha? Hindi ko man lang nabalitaan na muntikan ka palang ikasal. Tsaka may pumapatol pala sa katulad mo. Joke lang. Eto naman hindi mabiro. Yung nabuntis ako, hindi mo rin ba yun alam? Walang Diyos, Samantha. Hindi ko rin alam. Nasaan ang pamangkin ko sa'yo? Bakit hindi mo sinama rito sa Batangas ang anak mo? Mabilis nitong tanong sa akin kaya naman mapait akong ngumiti rito bago bumagsak ang mga tingin ko sa aking mga kamay. Nalaglagan ako. Malungkot na turan ko at natigilan si Aristophanes dahil sa sinabi ko. Tinapik nito ang balikat ko kaya naman natatawa kong pinawi ang mga nangilid kong luha sa aking mga mata. Gago, hindi ko alam, Samantha. Sorry. Paghingi nito ng tawad sa akin pero umiling ako rito. Wala ka namang kasalanan sa akin, ayos lang. Kaya ka rin ba iniwan ng ex-fiancé mo na yun kasi nalaglagan ka? Tarantado pala siya eh. Naiinis na turan ni Aristophanes kaya naman napanguso na lamang ako habang pinipigilan ng mga luha kong tumulo. Technically, nagkalabuan kasi kami after kong malaglagan. He cheated on me, that's why nalaglagan ako due to stress and ayun, naghiwalay kami after without proper closure. Malungkot na turan ko habang nakatingin kay Aristophanes kaya naman nakita kong lungkot sa mga mata nito. I didn't know na ganyan na pala kahirap ang mga dinanas mo. I'm so sorry for not being able to be by your side, Sam. Nakokonsensya nitong turan sa akin. Kaya naman ngumiti ako rito para ipaalam na ayos lang sa akin ang lahat. Baliw, ayos lang sa akin, no? Makita ko lang na happy ka with Isa and your soon-to-be 3 little angels para mo na rin akong natulungan by being a loving husband and a good father to them. Pinaiiyak pa ako. Pumapadyak nitong turan sa akin kaya naman tinulak ko ito para matanggal ang malungkot na atmosphere sa pagitan namin dalawa. Bakit kasi nagtanong ka pa? Ikaw ang may kasalanan. Ako pa talagang sinisi mo. Binyagan ko na lang ba yung lalaking yun kapag nakita natin siya ulit? Wag naman. Sayang ang lahi niya. Baka mabaog. Don't tell me, gusto mo pa rin siyang balikan. Nakataas ang isang kilay na tanong sa akin ni Aristophanes. Kaya naman napatikom na lang ang bibig ko. Bakit? Kayo ba ni Isa, hindi kayo nagkakaalitan ng malala? Oh, bakit sa akin mo na naman ibinabalik yung tanong? May tinatanong pa ako sa'yo. Sagutin mo muna yung akin. Malamang, nag-aaway kaming dalawa. Sinong mag-asawang hindi ha? Aba, hindi nagmamahalan yung mga yan kung walang pinagtatalunan. Napapakamot pa sa batok na sagot sa akin ni Aristophanes. Kaya naman natawa ko rito. Basta may pinaplano akong gawin. Kaya ako siya sinundan dito sa Batangas. Mag-ingat ka ha. Kung hindi magandang plano yan, Samantha, nako, mag-isip ka na ngayon pa lang. Mabilis ang karma katulad lamang ng sinabi mo sa akin dati. Payo nito sa akin. Kaya naman tumango na lang ako kay Aristophanes. Marami pa kaming napag-usapang dalawa bago ako nito hinayaang umakyat na sa taas para makapagpahinga. Hindi na ako nakababa pa para sa hapunan kagabi. Dahil nakatulog na agad ako pagkahiga ko pa lamang sa kama ko matapos kaming magkwentuhan ni Aristophanes. Nagising na lamang ako bigla sa kalagitnaan ng gabi. Hinanap ko ang cellphone ko at nakita ko sa orasan na halos 3 AM na pala. Kaya naman tumayo na lang ako sa pagkakahiga ko dahil gising na ang diwa ko. At alam kong hindi na ako makakabalik pa sa tulog dahil maaga akong nakatulog. Nagdahan-dahan ako sa paglabas ng bahay dahil alam kong tulog na silang lahat. Iniiwasan kong magising ang isa man sa kanila dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko kapag tinanong ako kung saan ako pupunta dahil wala pa naman akong eksaktong lokasyon na gustong puntahan. Malamig ang simoy ng hangin dahil madaling araw pa lamang ngayon. Naglakad ako ng dahan-dahan sa buhangin habang nakatitig sa magandang buwan na nagsisilbing liwanag ngayong gabi. Naglakad pa ako papalapit sa dagat pero yung sapat lamang para matanaw ko ito nang medyo malapitan. Dahil natatakot akong baka magka-high tide at baka anurin ako ng dagat. Inilabas ko ang cellphone ko mula sa aking bulsa at ang earphones na dala-dala ko kanina pa. Dahil gusto kong tanawin ang dagat ng ganitong oras habang nakikinig sa mga kantang gusto ko laging patugtugin sa tuwing gusto kong mapag-isa. Mapait akong ngumiti nang tumugtog ang pinakapaborito ko sa lahat ng kanta ng Up Dharma Down. Ang kanta nilang unti-unti. Unti-unting naglalapit ang ating mga mundo. Pag-asa ay ating bitbit. Maligaya at walang takot. Itinali ko ang aking mahabang buhok dahil malakas ang hangin dito sa dagat. Napupuwing ang mga mata ko rito kaya naman ginusto ko na lang itong itali. Napapikit na lamang ako habang ninanamnam ang kanta at ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Ang saya at pagsentay tila walang kapantay.
Inaabangan ang bawat pagtagpo. Walang mintis ang tuwa sa ating dalawa. Hinamak ang lahat. Wala sa sariling napasabay na ako sa pagkanta dahil damang-dama kong bawat liriko ng kantang nilikha ng Up Dharma Down. Para bang ginawa ang kantang to para sa akin. Unti-unting nawawala ang iyong mga salita. Dahan-dahang naglalaho ang lahat ng pangako. Napapansing lumalayo ang iyong tingin. Hindi alam ang dapat kong gawin. Tuluyan ka na bang mawawala sa akin? Napayuko na lamang ako at napayakap sa aking mga tuhod habang unti-unting bumabalik sa aking isipan ng mga alaala na kasama ko pa si Denver. Lahat ng mga pakiramdam tuwing kasama ko siya. Kung paano ako nagiging panatag sa tuwing nasa bisig niya ako. At kung paano ako nito titigan ng punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Ang tamis at aruga na laganap sa simula. Ngayon nabaon na sa puso't isip na mapait. Di na maibabalik sa unang araw. Ang pait at ang sakit na dati wala naman. Ngayon ay hindi na mailagan. Ang tanong na walang sagot. Luha ang nadudulot sa ating mga mata. Hahanap-hanapin ang mga bulong sa gabi. Uulit-ulitin ang bawat kwento at sikreto natin. Hanggang wala nang luha sa puso ko. Hanggang sa muli, tayo rin ang magtatagpo. Napasinghot na lamang ako dahil patuloy ang pagtulo ng mga luha ko at hindi ko na ito mapigilan pa. Sa lumipas na maraming taon, ngayon lamang ulit ako humagulgol ng ganito. Ngayon ko lang ulit inamin sa sarili kong pagod na ako. Ang tagal na rin pala. Sobrang tagal ko na rin kinikimkiman lahat ng mga nararamdaman kong sakit at hapde dahil dapat maayos na ako. Dapat nakapag-heal na ako sa maraming taon na yon. Pero hindi. Hindi ko pa rin kayang kalimutan o gumaling sa nakaraan. Hanggang ngayon ay nagdudusa pa rin ako sa sakit na hindi ko naman ginusto. I don't deserve this kind of pain. Tinanggal kong earphones ko sa aking tenga at saka pinigilan ng mga hikbi ko dahil lumalakas na ang mga ito. Hindi ko na talaga alam paano ko patitigilin ang sarili ko sa pag-iyak. Wala rin akong halos alam na ganitong magiging reaksyon ko ngayong nakaiyak na ulit ako matapos ang maraming taon. Why are you covering your mouth? Let it all out. Halos mapatili ako nang biglang may magsalita mula sa gilid ko. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig kay Denver na nakatuon lamang ang atensyon sa dagat. Kanina ka pa dyan? Nauutal na tanong ko rito at saka pinunasan ng mga luha ko dahil ayokong makita nitong umiiyak ako. Why are you enduring all of this alone, Samantha? Mahinang tanong nito sa akin, pero sapat pa rin upang marinig ko ito. Hindi ko alam ang dapat kong isagot dahil umaapaw ang mga emosyon ko ngayon. Ayokong magkamali, ayokong muling masaktan pero nalilito ko ngayon. Ha? Ano bang sinasabi mo? Umiiyak lang ako rito kasi ang ganda ng pinakikinggan kong kanta. Palusot ko na lamang kay Denver at marahan itong tumingin sa akin. Saglit pa itong tumitig sa mga mata ko bago ulit magsimulang magsalita. I'm sorry, Caprice. Ha? Saan? I'm sorry for disturbing you. Iaabot ko lang sana sa'yo to. Walang gana nitong sabi sa akin at saka inabot nito sa akin ng isang sunglasses. Kinuha ko agad ito sa kanya dahil napagtanto kong akin palang sunglasses na yon. Hala, pati pala to na iwala ko kanina. Gulat na turan ko dahil hindi ko na nga napansing wala rin pala ito sa akin kanina sa sobrang taranta ko. Yeah, masyado kang nagmamadaling maglakad kanina. Nahulog mo yan kaso hindi na kita nahabol pa. Hindi ko naman alam kung saan ka nagsistay, kaya trinay kong pumunta ngayon dito. Ha? Ganitong oras mo talaga naisip na pupunta ako rito? Parang gano'n na nga. You love gazing at the moon, right? This is the best time to do it. That's why I went here, even if it's still dawn. Mahabang paliwanag nito sa akin kaya naman napatangan na lang ako kay Denver. Ito na yatang pinakamahaba namin pag-uusap magmula na magkahiwalay kaming dalawa. Madaling araw na. Bakit nandito ka mag-isa? Kanina ka pa ba rito? You know it's pretty dangerous to be alone, lalo na't medyo madilim pa. Kalalabas ko lang ng bahay, naalimpungatan lang ako kaya lumabas ako. Oh, okay. Ikaw, bakit nandito ka rin sa dagat, bukod sa dahil ibabalik mo tong sunglasses ko? Nothing, nag-aya lang si Thor na sumama kami sa mga bangkero. Tatawid lang kami sa kabilang isla. Pagpapaalam nito sa akin kaya naman napatango na lang ako sa sinabi ni Denver. I'll go now. See you around. Usal ni Denver sa akin at tumayo na ito at saka nagpagpag ito ng pang-upo niya na puro buhangin. Just as he was about to turn his back on me,
when I suddenly felt the urge to hold his hand, and I did. He immediately looked back at me and to our hands. What is it, Caprice? Hindi ko alam kung dala lamang ng sobrang emosyon ko ngayon, pero tunog puno ng lambing ang katanungang yun sa akin ni Denver. Nakatitig lamang ako sa mga mata nito habang iniisip ang dapat kong sabihin sa kanya. Pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Nothing. Sumusukong turan ko sa kanya at sa kamarahan kong binitawan ng kamay ni Denver. Napatitig lamang si Denver sa kamay niyang hinawakan ko bago ulit ito tumingin sa mga mata ko. It's already 24th of December, Samantha. Titig na titig sa mga mata kong usal ni Denver sa akin at napakunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Anong meron sa 24th of December, Denver? Can we spend this Christmas together? After the New Year, I won't be coming near you again. He pledged that to me. Ang mga mata nito'y punong-puno ng emosyon na para bang ito na lang ang huling bagay na gugustuhin niya sa buong buhay niya. Let's forget about everything for this entire week. I want to spend the rest of the year with you. Nakangiting turan ko sa kanya na ikinabigla nito. Tumalikod na ako kay Denver at nagsimula ng maglakad pa uwi ng bahay. Dahil hindi ko na mapigilan ang ngiti kong kumukorte na sa aking labi. Pagkasara ko pa lamang ng pintuan ay napadaos-dos na ako roon pa upo sa sahig. What just happened? Siya pa mismo ang nag-aya sa akin. Oh my God, mawawala ko na naman yata ang sanity ko dahil kay Denver. Mababaliw na naman ako. Napatingin ako sa salamin at kitang-kita kong sobrang pagkapula ng mukha ko na para ba akong isang kamatis dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman ko ngayon. Am I still dreaming? This feels so surreal, just like before. Naiusal ko na lamang sa aking sarili dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Nag-uumapaw na ang saya ko dahil muli kaming nakapag-usap ni Denver at para bang nasa anapaap na naman ako dahil sa nangyaring ito. Nangihina ang mga tuhod ko habang nagmamadali akong pumunta sa kusina para kumuha ng isang baso ng tubig dahil sa taranta ko. Hindi ako tumigil sa pag-inom ng tubig hanggat hindi ko makalma ang katawan ko. Aakyat na sana ako sa taas ng bahay pero bigla namang lumabas ng kwarto nila si Aristophanes. Kaya naman natataranta akong nagkunwaring inaantok pa at paakyat pa lamang ulit sa kwarto ko para matulog din. Oh, bakit kasing ka na yanang? Nagtatakang tanong nito sa akin kaya naman napatingin din ako rito dahil pinansin pa ako nito. Hindi ba pwedeng dumiretso na lang siya sa baba ng bahay? Epal talaga tong si Aristophanes sa buhay ko kahit kailan eh. Uminom lang ako ng tubig sa baba. Nauhaw kasi ako kaya naalimpungatan ako. Ako po talagang niloko mo, Samantha. Gawain ko rin yan dati kila mama, uy. Tumatakas din ako sa madaling araw makipagkita lang kay Isa. May naalimpungatan bang tao na may nakasabit pang sunglasses sa damit niya? Gabi na nagsasalamin ka pa, baliw ka talaga. Naiiling nitong puna sa akin at nagpatuloy na si Aristophanes sa pagbaba ng hagdan kaya naman nagmadali na lamang ako sa pag-akyat sa kwarto ko dahil hindi ko na alam ang sasabihin ko rito dahil nahuli ako nitong lumabas ng bahay. Humiga na ako sa aking kama at nagpagulong-gulong doon dahil sa umaapaw na pakiramdam ko. Para akong teenager na nareplyan ng crush niya sa sobrang tuwa. Ako na naman ang pinakamasaya sa buong mundo ngayong gabi. Napangiti na lamang ako habang nakatitig sa kisame dahil hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyari kanina sa dagat. Kinurot ko pa ang pisngi ko para makumpirmang gising ako at hindi ako nananaginip dahil para bang sobrang aligned ng mga pangyayari. Umaayon ba sa akin ang tadhana? Para kasing sumasang-ayon na ito tinutulungan pa akong mas makalapit pa kay Denver. Good morning mga magaganda at pogi kong kamag-anak! Masayang sigaw ko sa kanila habang bumababa ako sa hagdanan. Kaya naman ang mga tao sa baba ng bahay ay napatingin sa akin bago sila bumalik sa kanya-kanyang ginagawa. Good morning din po, Tita Sam! Masigasig na bati sa akin ni Ariel kaya naman hinalikan ko ito sa pisngi niya at pati na rin si Aria. Tita Sam, Pasko na po later! Nakangiting sabi sa akin ni Aya habang may hawak itong red Christmas ball. Si Ariel naman ay hawak ang gold Christmas ball habang hinihintay ang papa niyang utusan siyang iabot yun sa kanya. Pati talaga ang Christmas tree, ni-rush mo na. Lumapit ako sa gawin ni Aristophanes at mahina akong itinulak ito. Kaya naman bumagsak ito dahil alanganin ang squat nito. Ang aga-aga mo naman dyan, Yana. Tantanan mo muna ako. Iritado nitong sabi sa akin. Kaya naman sinaway siya ni Isa pero natawa lang ako rito. Sus, kapag ikaw ang gumagawa sa akin yan, tuwang-tuwa ka. Binabawian lang kita. Mama, si Yanang nangungulit dito oh. Hindi ko tatapusin tong Christmas tree, sige.
Sigaw ni Aristophanes kaya naman umusod na agad ako bago pa ako maabutan ni Tita Wilma sa gawi niya. Samantha, gising ka na ba? Mag-almusal ka na muna, Neng. Pagkatapos mo ay tulungan mo ako rito sa paghihiwa ng mga gulay dahil nagluluto na ako para sa Noche Buena mamaya. Utos sa akin ni Tita Wilma. Kaya naman pumunta na ako sa kusina para tulungan ito. Hindi pa naman ako gaanong gutom kaya hindi na lang ako nag-almusal at nagsimula ng maghiwa ng mga gulay na gagamitin ni Tita Wilma sa pagluluto niya.